Siya ay si Nora Villamayor. Mas kilala natin siya sa tawag na Nora Honor. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! During the early days of her career sa movie industry, ang kanyang properties ay nag-undergo ng guardianship proceeding. Ang kanyang guardian ay si Norberto Amoranto. Ang kanyang naging abogado naman during the guardianship proceeding ay si Attorney Luciano Dominguez. Ang guardianship ay isang relationship kung saan ang isang tao na tinatawag na guardian ay ina-appoint ng korte para maging responsable sa pangangalaga ng pagkatao ng isang tao na tinatawag na ward o di kaya ng kanyang properties dahil incapable ang ward dahil sa kanyang pagiging minor o kung siya man ay adult pero mentally incapacitated naman o di kaya ay disabled. Ang guardianship ay maaaring sa pag-iingat o care of the person o di kaya ay sa pag-manage ng kanyang properties or both. Si Attorney Dominguez nag-file ng motion for the payment ng kanyang retainer fees na 3,000 per month from May 1971 to May 1974. December 4, 1974, nag-issue ng order ang korte directing the guardian ng properties ni Nora Honor na si Norberto Amoranto na bayaran si Attorney Dominguez ng 108,000 pesos sa loob ng 30 days after ma-receive ang order. Walang nakalagay sa order ng korte na kailangang magbayad ng legal interest ang guardian. Pagkatapos ng 30 days, si Attorney Dominguez humingi ng issuance of writ of execution. Ang writ of execution ay isang order ng korte na nagdadirect sa sheriff na i-implement ang decision ng korte after na ang decision ay maging final and executory. Once final and executory na ang isang judgment o order, pwede na mag-issue ng writ of execution. April 3, 1975, ang korte nag-issue ng writ of execution laban kay Nora ng 108,000 pesos plus legal interests na mula December 4, 1974 kung kailan in-order ng court ang pagbayad ng retainer fees. Nagmanifestation si Attorney Dominguez na nabayaran daw siya ng 155,603 pesos. Nagmanifestation din si Nora at sinabing sobra ang naibayad ng 47,603 pesos dahil nga 108,000 lang ang nasa order. Kaya nag-file ng motion si Nora to declare na yung April 3, 1975 order na may kasamang writ of execution null and void. Denied ang motion kaya iniakyat ni Nora sa Supreme Court via petition for certiorari. Ang issue, dapat mong bayaran ni Nora ang nasabing legal interest na nasa writ of execution pero wala sa court order issued noong December 4. Sabi ng Supreme Court, walang kapangyarihan ang isang korte na mag-issue ng writ of execution para bayaran ang legal interest kung ang judgment wala namang sinasabi na ang interest ay dapat ding bayaran. Dahil ang December 4 order ay hindi nagpo-provide na dapat magbayad ng legal interest, ang April 3 order na nagpapa-issue ng writ of execution ay in excess ng jurisdiction ng korte. Yung April 3 order ay void at dahil ito ay void, walang bisa insofar as the legal interests are concerned. Valid lang siya as to 108,000 na nandun sa judgment pero hindi siya valid as to the legal interest na ini-impose ng korte sa writ of execution. Sabi ni Attorney Dominguez, may estopel na yan. Dahil nung nangolekta ang sheriff, hindi naman umalma si Nora. Kahit na ang nakolekta ay 112,000 initially. Ang estopel ay isang legal principle na kung ang isang party sa kaso, by his acts or declaration, na paniwala niya ang ibang tao sa isang bagay at umakto ang ibang tao ayon sa paniniwalang yan, hindi niya na pwedeng pamalian, i-falsify, or bawiin. Dahil nga napaniwala na niya yung ibang party sa sinabi o ginawa niya. Sabi ni Attorney Dominguez, yung pananahimik ni Nora at the time na nakuha ng sheriff yung 112,000 initially, estop na siya. Pero ang estopel, hindi mavavalidate ang isang void order. Dahil ang order na pinag-uusapan ay na-issue in excess of the jurisdiction ng korte o walang kapangyarihan ng korte para i-issue ang order na yan. At ang jurisdiction ng korte,
Naaayon yan sa batas, hindi sa usapan ng dalawang party sa kaso. Therefore, in this case, hindi dapat bayaran ni Nora Honor ang legal interests